stretching. Alam nyo, mga alaskador at alaskadora, sa sports, hindi sapat na patas ang referee. Kailangan, mukhang patas din siya. The perception of being fair. So it's not only reality, but perception. Siguro, iniisip nyo na tungkol na naman sa impeachment trial itong Herman Cut episode na ito. No, no, no. Kasi applicable din siya. Pero break muna tayo sa Senado. Punta muna tayo dito sa Dasmariñas City sa Cavite. Meow, 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 meow. Yun! Nagkaroon ng bakanting congressional seat doon matapos maalis sa pwesto si Kiko Meow, 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 meow. Barzaga. Nagdesisyon ang kanyang ina, Oy. si Mayor Jenny Barzaga, na tumakbo para sa nabakanting pwesto. Dahil tumakbo siya, iniwan niya ang pagka-mayor. Ha? Ang pumalit, wala ninyo. Yung isa niyang anak na si Vice Mayor, Third Barzaga. At third Barzaga. Oo. Pangatlo. Pangatlo. Ito ngayon ang malala. Habang nakaupo bilang mayor si Third Barzaga, nag-donate ng 50 million pesos ang Dasmariñas City Government sa COMELEC para makatulong pondohan ang mismong halalan kung saan kandidato ang kanyang ina. Ay, hindi naman yan conflict of interest. May ceremonial turnover pa. May mga litrato at handshake pa. Wow. O bago kayo magwala sa comment section, lilinawin natin ha. Wala akong sinasabing illegal yun. Wala akong sinasabing magkakaroon ng dayaan automatically. Wala akong Piangke. sinasabing may nabili ang kahit sino. Madara. Padara. Pero ito yun eh. Hindi ba dapat ang election administrator ay iwasan ang kahit anong sitwasyon na pwedeng pagmulan ng pagdududa? Propriety ang tawag doon. Delicadeza sa aming mga sosyal. Delicadeza. Delicadeza. Oo. Halimbawa na lang, may isang high-profile case na dinidinig sa korte. Biglang nasira ang air conditioning ng courtroom. Nag-volunteer ang isa sa mga partido sa kaso na siya ang sasagot sa gastos ng temporary air conditioning. Magiging bias ba agad ang hukom? Not necessarily. Nabili na ba agad ang korte? Siyempre hindi. Pero papayag ba ang isang mahusay na hukom sa ganung sitwasyon? Malamang hindi rin. Hindi dahil may masamang intensyon, kundi dahil ang hustisya ay hindi lang dapat maging patas. Dapat wala ring dahilan para pagdudahan na patas ito. Ganun din ang halalan. Ang COMELEC ang referee ng ating demokrasya. At ang pinakamahalagang puhunan ng referee ay hindi pera, tiwala. Sa good governance, may dalawang klase ng tiwala. Una, trust because nothing wrong transpired. Pangalawa, trust because there are no apparent conflicts of interest. Magkaiba yung dalawa. Kapag ang tapat na hukom ay may kamag-anak na abogado sa kaso, siya ay mag-i-inhibit. Hindi dahil siguradong magiging bias siya, kundi dahil ayaw niyang pagdudahan ng proseso. Kapag tapat na procurement officer may kamag-anak na bidder, nagdi-disclose siya, hindi dahil siguradong may anomalya, kundi dahil may ang integridad ng institusyon ay nakasalalay sa tiwala ng publiko. Kaya sana naman hindi na nilagay ng COMELEC ang sarili nila sa ganitong sitwasyon. Ngayon, kailangan patuloy nila magpaliwanag. Naglabas sila ng press release. Posibleng legal ang lahat na ito. Posibleng malinis ang lahat ng intensyon. Pero sa isang demokrasya, hindi sapat ang sabihing wala namang masama. Ang mas maganda, huwag nang bigyan ang sambayanan ng rason para magduda. Herman Cut, Matalas. Yun! Ano masasabi mo doon, Sek? Doon sa mga... Delicadeta? Delicadeza, di ba? Saan kuweba ka ba nakatira? Ay! Walang kuryente doon. Walang kuryente. Nasa vocabulary ba natin? Oo. Ano eh... You're so European now. I know, right? I believe in the, the integrity of the process and propriety. Quatro alas, hindi ka makakatakas. Quatro alas, di ka makakaiwas.